Magandang gabi po sa inyong lahat at sa gabi na ito ako yung nakatoka para sa isa na namang topic dito sa Punto por Punto Worldwide Catholic Bible Study. At sa gabing ito tatalakayin ko po sa inyo kung bakit mali ang unawa ng mga SDA patungkol sa Little Horn na nasa Biblia. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya huwag na po natin patagalin, simulan na po natin. Magandang gabi po sa inyong lahat at ito po tutuloy itong ating topic patungkol sa gabing ito. Kung bakit mali ang mga SDA sa kanilang paniniwala about sa Little Horn. Ayon po sa Daniel 7:23, ganito ang sinabi niya sa akin. Ang ikaapat na hayop ay ang ikaapat na kahariang lilitaw sa daigdig. Kakaiba ito sa lahat ng kaharian sapagkat masasakop, yuyurakan at dudurugin nito ang buong daigdig. At ayon naman sa mga SDA, ang ikaapat na kaharian na ito daw ay tumutukoy sa Roman Empire. Ang ikaapat na kaharian sa Daniel chapter 7 verse 7 ay makikita na yung fourth beast ay walang definite physical identity. Hindi kamukha ng mga tatlong na nakalipas na hayop ay pinangalanan ito. Pagdating sa ikaapat na hayop, wala siyang physical identity. Kaya tinatawag siya as diverse compare with others. Hindi siya pinangalanan kaysa sa iba. At compare sa wala man tayong makita na word for word na ito ay Rome, pero walang makikita na ibang world power ang bumangon matapos ang Greece kundi ang Rome. Kaya naman, majority of scholars, Catholic man o Protestants, nag-agree sa conclusion na ito. According sa Daniel chapter 7 sa Haydock Catholic Bible Commentary on the Old Testament, ang sabi dito, unlike, it is not named, hindi man pinangalanan, but shows the incomparable power of the Romans. Doon sa bahaging yun, ipinapakita ni Blessy Balansag na ang ikaapat na kaharian daw ay ang Roman Empire. But shows the incomparable power of the Romans. Kung saan sinasabi sa 7:23 ng Daniel, kakaiba ito sa lahat ng kaharian sapagkat masasakop, yuyurakan, at dudurugin ito ang buong daigdig. At yun daw ay ang Roman Empire. Yang tanong, kailan kaya yung ginawa ng Roman Empire? Napakalaking katanungan na alam kong hindi kayang sagutin ng diretso ng mga SDA. Ngayon, ito naman tayo ngayon sa 7:24 ng Daniel. Ang sabi naman ay ganito. Ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari ng kahariang ito. Sa gitna nila ay lilitaw ang isa na kaiba sa mga nauna at 3 hari ang kanyang pababagsakin. Kung ang ikaapat na kaharian ay ang Roman Empire at ang 10 sungay kumakatawan sa 10 hari ng kahariang ito, therefore, ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari ng Roman Empire. Pero sabi ng SDA na ang 10 hari ay equivalent din daw sa 10 kaharian. Yan tanong, 10 ba ang kaharian ng Roman Empire? Sali kayo at ating saliksikin dito sa Google kung ilan bang kaharian meron ang Roman Empire. Ito, Kingdoms of Roman Empire. Ito yung lumabas na resulta. The Holy Roman Empire eventually came to be composed of 4 kingdoms. Ano daw? Ilan daw ang kaharian meron ng Roman Empire? 4 kingdoms. Una, the Kingdom of Germany since 962 AD. Next, Kingdom of Italy from 962 until 1801. Next, Kingdom of Bohemia from 1002 as the Duchy of Bohemia and raised to a kingdom in 1198. And Kingdom of Burgundy from 1032 to 1378. Sa maliwanag dito, ang bumubuo ng mga kaharian ng Roman Empire ay 4 lang. Kingdom of Germany, Kingdom of Italy, Kingdom of Bohemia, and Kingdom of Burgundy.
Pero ang sinasabi kasi sa Biblia, merong 10 sungay ang naturang ika-4 na halimaw. At yung 10 sungay na yon, ayon sa Daniel 7:24, ay tumutukoy sa 10 hari ng kahariang yon. 10 hari. Yan tanong, ilan bang hari meron ang Roman Empire? Atin naman ulit silipin. Ilan bang hari meron ang Roman Empire? So, atin silipin na. Kings of the Roman Empire. Yan. Atin silipin sino ang mga kings. Eto. The list of the 7 kings of Rome. 7 kings lang pala. O 7 kings lang pala. The list of the 7 kings of Rome, or 8 if we include Titus Tatius, is as follows: Romulus, Numa, Pompilius, Tullus, Hostilius, Ancus Marcius, Tarquinius, Prisus, Servius Tullius, Tarquinius Superbus. No historian doubts the existence of the last 3 kings, since there is clear evidence of their reign in Rome. So, dito, maliwanag dito na meron lamang 7 kings of Rome. Kung ika-4 na kaharian, ayon sa Daniel ay ang Roma, sabi sa Daniel 7:24, merong 10 hari ang kahariang ito. Sa 10 hari, pero sabi nila, yun daw ay kingdom. Pero ganun pa rin. Kung 10 hari ng Roman Empire, hanggang 7 lang. Tapos, kung babasahin naman natin yung 10 kaharian, hanggang 4 lang. So ngayon, paano papatunayan ngayon ng mga SDA na tama ang kanilang unawa sa naturang mga kasagutan? Pero ang sabi ng mga SDA na nakatalakayan natin, ang 10 kaharian daw ay sumutukoy sa 10 divided kingdoms. At siya ay magiging kaiba kaysa mga una at kanyang ibabagsak ay 3 hari. So mga kapatid, mga kaibigan, ito po yung pagkabuwag ng Roman Empire sa Western Rome. Itong 10 mga kaharian, mga kapatid. Ito po ay Anglo-Saxon, Franks, Alemanni, Lombards, Ostrogoths, Heruli, Burgundians, Visigoths, at Suebi at Vandals, mga kapatid. 10 kaharian. Ayan mga kapuntos, so kung ating babalikan yung sinasabi sa 7:24 ng Daniel, ang sabi doon, ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari ng kahariang ito. At kung ang Roman Empire ang sinasabing ika-4 na kaharian, then dapat ang 10 sungay ng kahariang ito ay ang 10 hari ng Roman Empire. Ang sabi nila, ang 10 hari daw ay kumakatawan sa 10 kaharian, at ang 10 kaharian na daw yon ay tumutukoy sa 10 divided kingdoms. Ang tanong, naghari ba sa buong Roman Empire ang mga naging hari ng 10 divided kingdoms? Nako, napakalaking problema ito na haharapin ng mga Seventh-day Adventist. At kung itutuloy naman natin, ang sinasabi doon sa Daniel 7:24 ay sabi ang ganito, sa gitna nila lilitaw ang isa na kaiba sa mga nauna, at 3 hari ang kanyang pababagsakin. Ang tanong, sino ang 3 hari ng Roman Empire ang pababagsakin ng kakaibang sungay na ito? Ang sabi nila, yun daw ay ang Heruli, Vandals at Ostrogoths. Ito yung mga kaharian na nawala. Ito ay walang iba kundi ang Heruli, Vandals, Ostrogoths. At sabi naman ng mga SDA na ang Little Horn daw na siyang magpapabagsak sa 3 hari ay ang papasi. Nung natapos ng 538, biglang nagkaroon ng paradigm shift from pagan Rome into papal Rome. Lumabas ang Little Horn, which is ito ay walang iba kundi ang papacy. So kung yung papasi
ang little horn, ano ba talaga ang ibig sabihin ng term papacy? Ating alamin kung anong ibig sabihin nito. Search natin sa Google, no? Papacy. Meaning, ano tong papacy? Okay. Ang sabi dito, ang papacy ay the office or authority of the Pope. So, yung papacy pala is the authority of the Pope. Ano naman ang Pope? Ayon naman dito sa isa namang reference, the Catholic Encyclopedia, Volume 8, page 571, the popular title of the Bishop of Rome, successor of Saint Peter and visible head of the Catholic Church, is Pope. So, derived from the Greek Papas, Father, the title was first mentioned by Saint Ennodius in date 121 and has been in general use in the Western Church since the 11th century. So, yung Pope pala is the popular title of the Bishop of Rome. Yan tanong, kailan ba unang lumitaw ang Bishop of Rome? Ito ay lumitaw sa 1st century. Katunayan, ating i-search, sino ba ang first Bishop of Rome? Ayon po rito, Peter. This makes it appear that Peter was the first bishop, Linus II, and Clement III. So, ang first Bishop of Rome ay si Apostle Peter. So, let's try to see Apostle Peter. Ano? Ating i-search Apostle Peter. Natin si Apostle Peter. Yan. Sabi dito, Peter, ayun o, Bishop of Rome. Napakaliwanag. Si Apostle Peter ay Bishop of Rome at Bishop of Antioch. So, dalawa yung kanyang role. Bishop of Rome at Bishop of Antioch. Kaya ito nagsimula? Ito ay nagsimula noong mga 1st century AD. Kaya, isa po itong malaking panlilin lang sa mga tao na sasabihin na ang papacy, ang little horn. Kasi ang papacy is the office of the Pope. At ang Pope is the Bishop of Rome. At ang Bishop of Rome nagsimula sa 1st century. Pero ayon po dito sa Daniel 7:24, kung babasahin po natin ulit, ang nakalagay po rito is, sa gitna nila lilitaw ang isa na kaiba sa mga nauna. Ibig sabihin, sa 10 sungay na ito, sila yung nauna. At yung little horn dito, lilitaw siya kasunod ng mga nauna. At sa kanyang paglabas, 3 hari ang kanyang pababagsakin. Take note ha. Ang sabi dito, ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari ng kahariang ito. So sa kanila, yung 10 kaharian, yung 10 hari diyan ng ika-4 na kaharian, yung ika-4 na kaharian daw ay tumutukoy sa Roman Empire. Ang ika-4 na hayop sa Daniel City ay ika-4 na kaharian. Ito po yon. Ang Roma po ang siyang ika-4 na kaharian. And then, yung 10 hari daw, tumutukoy daw sa 10 kaharian. Ito po ay Anglo-Saxon, Franks, Alemanay, Lombards, Ostrogoths, Heruli, Burgundians, Visigoths, at Suebi, at Vandals, mga kapatid. 10 kaharian. At yung 10 kaharian ay nauna dito sa Little Horn. No? At ang 10 kaharian ito ay 10 kaharian ng Roman Empire. Sabi sa Biblia, sa gitna nila lilitaw ang isa na kaiba sa mga nauna. So itong 10 hari na ito, yung 10 divided kingdoms daw di umano, ay nauna pa sa Little Horn. Ngunit sa paglabas ng Little Horn, 3 hari ang kanyang pababagsakin. Ang tanong ngayon, ayon sa katuruan ng SDA, sino ang nagpabagsak sa 3 hari o 3 kaharian daw? Ang origin ng Little Horn, bumagsak yung 3 at sa pagkabagsak ng 3, ito naman yung paglabas ng maliit na sungay. Ayun, sa kanilang katuruan, bumagsak muna yung 3 bago lumabas ang Little Horn. Pero sa Biblia, kung babasahin natin, sa gitna nila lilitaw ang isa na kaiba sa mga nauna at 3 hari ang kanyang pababagsakin.
Ibig sabihin, 3 hari ang pababagsakin nitong little horn. Kasi ang sabi, lilitaw ang isa na kaiba sa mga nauna at 3 hari ang kanyang pababagsakin. 3 hari ang kanyang pababagsakin. Para maging tayo at isilipin kung anong sinasabi dito sa ang salita ng Diyos, no? Ang 10 sungay ay ang 10 hari na maghahari sa kahariang yon. Papalit sa kanila ang isang hari na iba kaysa kanila at ibabagsak niya ang 3 hari. So ang magbabagsak sa 3 hari yung little horn. Yung little horn na magbabagsak sa 3 hari. Para siya makalabas, ibabagsak niya ang 3 hari para siya makalabas. Kailangan niyang ibagsak ang 3 hari. Ang sabi ni Brisi Balansag, bumagsak na yung 3 bago pa siya lumabas. Ang origin ng little horn, bumagsak yung 3 at sa pagkabagsak ng 3, ito naman yung paglabas ng maliit na sungay. Paglabas ng little horn, after pa yon nabunot ang 3 kaharian. Nabunot muna sila bago lumabas ang little horn. Lumabas yung little horn, walang iba kundi sa 4th beast after mabunot ng 3 nagahari, hindi magahari pa lang. Okay? Ayun. So kung uunawain natin, binunot muna yung 3 bago lumabas si little horn. Ang tanong, sino ang nagpabagsak sa 3 para makalabas si little horn? Sino? Kasi sa Biblia ayon sa Biblia, papalit sa kanila ang isang hari na iba kaysa sa kanila at ibabagsak niya ang 3 hari. Ayon sa Biblia, ang little horn mismo ang magbabagsak sa 3 hari. Ang little horn mismo. Ayon sa kuturuan ng SDA, sino ang magbabagsak o bubunot sa 3 hari? So may mga reasons, kagaya ng binabanggit sa Britannica, na ang reason daw ay ang mga 3 ito ay na-convert to Arian Christianity and therefore they were classified as heretic. Kaya sila ay giniba, no? Ayun, so para kay Bresi Balansag, yung 3 daw na kaharian ay giniba daw dahil converted to Arianism. Yung ba talagang nangyari? O sige, ating alamin ngayon kung ano talagang nangyari. Ayon dito sa Wikipedia, sino ba ang gumiba sa Heruli? Ayon dito, the Heruli or Herulis were an early Germanic people, possibly originating in Scandinavia. The Heruli are first mentioned by Roman authors as one of several Scythian groups raiding Roman provinces in the Balkans and the Aegean Sea, attacking by land and notably also by sea. During this time, they reportedly lived near the Sea of Azov. However, their independent kingdom was destroyed by the Lombards by the early 6th century. Tagalogin natin, ang Heruli o Heroles ay isang sinaunang mga Aleman. Posibleng nagmula sa Scandinavia. Ang Heruli ay unang binanggit ng mga Romanong may akda bilang isa sa ilang grupong Scythian na sumasalakay sa mga lalawigang Romano sa Balkans at Dagat Aegean. Umaatake sa pamamagitan ng lupa at kapansin-pansin din sa pamamagitan ng dagat. Sa panahong ito, sila ay naiulat na nanirahan malapit sa dagat ng Azov. Gayunpaman, ang kanilang malayang kaharian ay nawasak ng mga Lombard noong unang bahagi ng ika-6 na siglo AD. Ayon sa report ng Wikipedia, ang gumiba pala sa Heruli ay Lombards. Kaya isang napakalaking mali, mga kapuntos, na sasabihin nitong ni Bresi Balansag na ang Heruli
ay giniba ng papasi ng Little Horn. Kung tama ang kanilang tansya na ang Herole ay isa sa tatlong giniba ng Little Horn, bakit ang gumiba sa Herole hindi naman ng Little Horn? Sa kanila, yung Lombards, isa yon sa 10 sungay. So since identified na uli natin ng 10 kingdoms, no, na binabanggit na 10 sungay, gusto kong pangalanan ito sa kanilang ancient name, no? Anglo-Saxons, Franks, Burgundians, Alemanni, Lombards, Ostrogoths, Suevi, Heruli, Visigoth, and Vandals. Ito yung territories na sinasakupan ng Roman Empire. Ngayon, isa sa mga 10 sungay doon, yung Lombards, ang siyang gumiba sa Heruli. Pero ang sinasabi sa Biblia sa 7:24 ng Daniel, ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari ng kahariang ito. Sa gitna nila lilitaw ang isa na kaiba sa mga nauna, at 3 hari ang kanyang pababagsakin. 3 hari ang kanyang pababagsakin. Sino ang magpapabagsak? Yung Little Horn mismo na lalabas. Siya ang magpapabagsak ng mga 3 haring nauna sa kanya. Pero ayon sa paliwanag ng ebidensya, ang Lombards ang gumiba sa Heruli. Kaya yung sinasabi nila na ang 10 sungay, palpak na yun. Ha? Palpak na po yun. Tapos dinagdagan pa na ang Little Horn daw papase. Another palpak na naman. Daming palpak talaga, no? Daming palpak. Oh, yung 10 sungay, 10 hari ng mismong kaharian. Para sa kanila, yung ika-4 na hayop, yun ang Roman Empire. Tapos yung 10 sungay, yun ang 10 divided kingdoms. Hindi naman sinasabi sa Daniel na isa sa 10 divided kingdom ang papatay sa mga sungay. Ha? Hindi. Yung 3 sungay, ang magpapabagsak doon yung mismong Little Horn. Kung yung Little Horn ang papasi, dapat sana sinasabi ng ebidensya na ang papasi ang napabagsak sa Heruli. Tamo? Palpak ang pananaw ng Seventh-day Adventist dyan. Hindi ang papasi ang nagpabagsak sa Heruli, kaya palpak. Sobrang palpak. Nako, sobrang palpak talaga. Ang nagpabagsak pala sa Heruli ay ang Lombards. Ibig sabihin, kung ang Lombards ay isa sa 10 sungay, then isa sa 10 sungay ang nagpabagsak sa isa sa 3 sungay. Hindi pala ang Little Horn. So, pumalpak na. Sinasabi ko sa inyo eh. Kaya nga walang Bible scholar na sumusuporta kasi yung kanilang mga private interpretation, puro yan puno ng kapalpakan. Diba? Yan ang dapat nyo malaman. Straight to the point. Ngayon, dito naman tayo ngayon sa pangalawa nating ebidensya, no? Sino kaya nagpabagsak kaya sa isa? Doon naman tayo sa Ostrogoths. Sino nagpabagsak sa Ostrogoths? Tingnan natin. Who destroyed the Ostrogoths? The last great Gothic king, Totila, led the Goth resistance against the Byzantines, and after his death in 553 CE, the Ostrogoths lost their autonomy and ethnic identity, merging with the people of Italy and the Lombards and dispersing into the regions of modern-day France and Germany. Sa Tagalog, ang huling dakilang haring Gothic na si Totila ang namuno sa paglaban ng mga Goth laban sa mga Byzantine, at pagkamatay niya noong 553 CE, nawala ang kanilang otonomiya. Nawala ha? At pagkakilanlang etniko. Ang mga Ostrogoth na sumanib sa mga tao ng Italia ay umanib pala sa Italia. Naku, palpak na naman. Talaga, palpak na naman si Brisi Balansag doon. Hindi pala pinabagsak ng papasi ang Ostrogoth, dahil ang Ostrogoth pala umanib sa mga taga-Italia. Saan pa sila umanib? Sa mga taga-Lombard.
At nagkakalat sa mga rehiyon ng modernong France at Germany. So, nako, kawawa. Pangalawang palpak na yun. Pangalawang palpak na yun. Una, sabi nila, Herole ang nagpabagsak, yung Little Horn. Ang Little Horn sa kanila, yung papase. Pero hindi papase ang nagpabagsak sa Herole, kundi ang Taga-Lombards. Bad shot. Pangalawa, Ostrogoths. Hindi pala papase ang napabagsak kasi ang Ostrogoths, kaya sila nawala kasi umanib sa mga taga-Italia at mga Lombard. At sa ibang sa modernong rehiyon ng modernong France at Germany, kaya pala nawala yung Ostrogoth kasi umanib sila doon. Pero ang sabi ni Berse Balansag, sila raw ay giniba sapagkat tinuri silang heretic nang umanib daw sa Arianism. So may mga reasons, kagaya ng binabanggit sa Britannica, na ang reason daw ay ang mga tatlong ito ay na-convert to Arian Christianity and therefore they were classified as heretic, kaya sila ay giniba, no? Tamo, sobrang palpak. Sobrang palpak talaga. How about yung isa na naman tayo? Yung Vandals. O, yung Vandals naman tayo. Okay, sino naman to? On December 15, 533, Gelimer and Belisarius clashed again at the Battle of Tricamarum, some 20 miles from Carthage. Again, the Vandals fought well but broke. Ano daw? Nakipaglaban ng mga Vandals pero nagiba pa rin. This time, when Gelimer's brother Tsazo fell in battle, Belisarius quickly advanced to Hippo, second city of the Vandal kingdom, and in 534, Gelimer surrendered to the Byzantine conqueror, ending the kingdom of the Vandals. Straight to the point. Saan daw umanib si Gelimer sa mga Byzantine conquerors, hindi pala sa papase. Straight to the point. Alpak na naman si Berse Balansag dito. Pero nakikita ko, ba't ang kapal nilang sabihin na ako rin yung natalo? Ako daw yung natalo. Grabe, tindi talaga, no? Tindi talaga. Paano matatalo? Palpak yung mga pinagsasabi mo. Straight to the point. Kitang-kita. Ang Herole, hindi ang Little Horn na nagpabagsak, kundi ang Lombards. Straight to the point. Ang Ostrogoths, hindi papasiyang nagpabagsak, kundi umanib sa Italia, sa Lombard, sa Francis, Germany. Pangatlo, yung Vandals, hindi pa rin napapasiyang nagpabagsak kasi ang nagpabagsak yung Byzantine conqueror. Sinurrender ni Gelimer. Ate pakita, sinurrender ni Gelimer ang Kingdom of Vandals sa Byzantine conqueror. Yun ang nagtapos sa kaharian ng Vandals, hindi pala yung papase. Pero sa Biblia, ang sinasabi sa Biblia, ang magpapabagsak sa tatlo ay ang Little Horn. Balikan natin, ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari ng kahariang ito. Sa gitna nila lilitaw ang isa na kaiba sa mga nauna at 3 hari ang kanyang pababagsakin. Ayon sa Biblia, ang magpapabagsak sa 3 hari ay ang mismong Little Horn. Pero yung kanilang sinasabi na 3 kaharian daw na pinabagsak ng Little Horn daw di umano, hindi naman pala ang Little Horn ang nagpabagsak. Para sa kanila, ang Little Horn yun ang papase. Pero hindi kailanman napabagsak ng papase yung 3 sinasabi nilang kaharian. Kaya palpak talaga, sobrang palpak. Di nyo makikita na yung kanilang katuruan, wala talagang gift of prophecy. Wala talaga paabot yun sa lahat ng mga SDA. Tutulan nilang sinasabi ko rito, walang ebidensya. Umanib daw sa Arianism. Anong umanib? Hindi umanib sa Arianism, umanib siya sa Lombard, sa modern France, sa modern Germany, at saka sa Italia, nung Arianism pinagsasabi nitong siya.
Straight to the Doon yung point. makikita na bagsak talaga, busted ang kanilang mga pahayag, sirang-sira. Straight to the point. Live. Okay, so hanggang dito na lamang po tayo dahil tapos sa tanungan portion ng ating programa, Worldwide Catholic Bible Study. Maraming salamat po and happy birthday to me. Straight to the point. Okay, bye-bye.